Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community at marami makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual yung ating EJ Morse prayer para paalalahanan ng ating mga public servants na nakakalimot. Ang sa ganon ay improve nila ang kanilang serbisyo sa publiko at pag-igihan nila ang kanilang trabaho. Here it goes sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants. Tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Ang gusto ko pong i-discuss ngayon, ito yung part pa rin nung naging interview doon sa podcast ni PBBM, doon sa interview sa kanya ni Anthony Taberna. At of course, related din ito dito sa parating na paglilitis ni Sara Duterte diyan sa kanyang impeachment. Alam nyo, medyo malabo. Nagiging malabo, lalong lumalabo ang patutunguhan nitong impeachment case na to. Dahil na rin sa stand ni PBBM na talagang hindi nagiging malinaw para sa taong bayan. Of course, ang stand niya ever since naman, sinasabi niya ayaw niya ng impeachment. But then again, hindi tayo masyadong naniwala dyan dahil doon nga sa naging aksyon ng mga kakampi niyang mga congressmen na mahigit 200 nga ang nag-endorso nitong impeachment case na to. At isa dyan sa unang-unang pumirma nga, well, actually, yung huling impeachment articles, yung huling i-final na impeachment case na ginawa ng Kongreso, ang unang-unang pumirma dyan ay si Sandro Marcos na congressman. So, hindi tayo totally naniniwala na itong si PBBM ay hindi pabor dyan sa impeachment case ni Sara Duterte or yung pagpupursu nitong impeachment case. Ang una nating tingin diyan ay nagiging lang siya, nagiging neutral because ayaw niyang lumabas na mayroon talaga siyang kinalaman sa pagpapa-impeach doon sa kanyang vice-presidente. Kumbaga, pinapakita niya rito na mayroon siyang delikadesa. Kaya lang, Mr. President, dapat po talagang malinaw ang stand natin dito dahil ang hinaharap pong kaso ni Sara Duterte ay hindi naman laban lamang sa inyo. Doon sa pagbabanta at pagmumura sa inyo, nasa sa inyo na yan kung talagang baliwala lang sa inyo. At ganun na rin yung sinabi niyang pambabastos doon sa ama ninyo na ipahuhukay niya at itatapon niya sa West Philippine Sea, yung pagpapakita ng ugali ni Sara Duterte. Nasa sa inyo na yan kung baliwala sa inyo yan. Pero, meron pong mas malaking kaso na pananagutan niya dapat sa taong bayan. Ito yung paggasta ng pera. Kung sa inyo baliwala yung ibang kaso na involve ang personal ninyo, kasama na ng First Lady at ni
Speaker Romualdez, yung pong kaso tungkol sa pera, hindi lang po yan personal ninyo. Iyan po ay pananagutan ni VP Sara sa mamamayang Pilipino. Dahil hindi niya po pera yan. Kaya gusto naming matuloy yan dahil nga dapat malaman ng mamamayang Pilipino paano nga ba talaga ginastos yung pera na ipinagkatiwala sa inyo. Kaya gusto naming matuloy yung impeachment hearing na yan nang malaman natin ano ba talaga, paano ba talaga ginagastos ng mga politicians, ng mga public servants na nakaupo yung pera ng taong bayan, Mr. President. Hindi lang po ito tungkol sa inyong personal na alitan kung meron man. Of course, sinabi nyo naman talaga na bahala na ang Senado at hayaan mo nang gumulong ang proseso. Tama po yung sinabi nyo na yan. Agree po ako dyan, 2,000%. Kaya lang, doon naman sa sinabi nyo na ito yung confusing na ever since naman ayoko talaga ng impeachment, sabi mo, Mr. President. Since na i-file na naman yan, impeach na si Sara Duterte at mag-aantay na lang tayo ng mga pagdinig para malaman ng mamamayang Pilipino kung siya ay guilty or hindi. Kasi, sabi ko nga, given talaga na meron ka mga kakampi dyan sa Senado. Meron dyan talaga, inaantay ang kumpas ninyo. Inaantay ang sasabihin ninyo. Ngayon, since sinabi nyo na talagang ayaw nyo ng impeachment, pero sinabi nyo naman, on the contrary, na hayaan mo nang gumulong ang proseso. Dalawang messages na magkaiba, magkakontra, yung inyong binitiwan. Sigurado dyan, merong mga senador na gagawa na ng paraan para nga hindi na talaga makonvict yan or baka daanin pa nga yan sa mga technicalities. Dadaanin niya sa technicalities gaya ng issue na nga na baka hindi po pwedeng itawid yan sa 20th Congress. Sigurado kong isa yan sa isasalang ng mga pro-Duterte. Ipagdidiinan nila yan na itong 19th Congress ay hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress. Ang masaklap niyan, baka pag dinaan yung tinatawag nating dividing the house o pagbotohan yan, malamang-lamang talagang mauwi sa wala. Ang impeachment case na yan. Siguradong gagamitin nilang issue yan. Kahit na mayroong malalaking pangalan, malalaking tao na nagbigay na ng opinion, mga dating justices sa Supreme Court, na sinasabing ang Senado ay continuing body. Continuing body daw yan. Nanggaling na nga kay Associate Justice Carpio at may isa pang Associate Justice na nagsasabi na continuing body ang Senado. Kaya nga, 12-12 lang ang tumatakbo. Dahil hindi pwedeng putulin yung tinutungtungan nilang Kongreso. Dahil baka nga magkaroon ng constitutional crisis. Nakadesign na nga yan para maging continuing body. Bakit nagiging issue ngayon yung sinasabing baka hindi yan ilusot at makatuloy doon sa 20th Congress? Di useless yan pag paghahati-hati pa ng pagtakbo dyan sa every 3 years ay gagawa ng eleksyon at kalahati lang ang tatakbo. Baka useless naman yan. Kung magiging issue ay hindi pwedeng itawid yung old Congress doon sa new Congress. In this case, ito nga 19th Congress na itatawid sa 20th Congress. Malamang, isa yan sa mga paiiraling issue
nitong mga pro-Duterte para hindi nga matuloy ang pagdinig diyan sa impeachment case ni Sara Duterte. Yan po ang masaklap diyan. Dahil nga mixed messages ang lumalabas sa bibig ng ating presidente, si PBBM. Mr. President, magkaiba po yung sinasabi niyong hayaan mo nang gumulong ang proseso diyan at yung sinasabi niyong ayoko naman talaga ng impeachment case. Dalawa pong messages yan na pumapasok sa utak ng mga senador na gagawin nilang basihan sa kanilang gagawing stand at pagkilos. Kaming mamamayang Pilipino, kami ang unang-unang gustong makaalam tungkol sa katotohanan nung kaso na yan, nung hinaharap ni VP Sara Duterte. Bukod po or more than any technicality, kahit ano pang technicality ang pag-uusapan po dito, ang ilalaban ng mga pro-Duterte, ang dapat pong umiral dito yung kapakanan ng taong bayan. Yung karapatan ng mamamayang Pilipino na malaman ano ang totoo. Yan po ang mas higit pa sa kahit anumang issue ng technicality. Dapat po nating ituloy ang pagdinig na yan at malaman natin ano ba talaga ang katotohanan dyan. Sabi ko nga, more than any technicality, dapat pairalin yung kagustuhan ng mga mamamayang Pilipino na malaman ano ang katotohanan. Doon sa mga pro-Duterte, mga pro-Sara, siyempre ayaw din nilang matuluyan. Okay, ano rin sila? Mayroon din silang karapatan na madinig, may karapatan din sila na magkaroon ng stand kung ano gusto nila. Pero kung pakikinggan natin yung side nila na wag ituloy, injustice po yan. Doon naman sa kabilang side. Dahil kung wala naman kayong pinangangamba, kung kayo ay confident na itong si Sara Duterte ay walang ginawang kasalanan, kung si Sara Duterte mismo ay confident na siya ay walang kasalanan, bakit natin pipigilan ito? Hindi ba? Since ang paniniwala ninyo, malinis itong si Sara Duterte, ituloy natin itong hearing, ituloy natin itong pagdinig ng magkaalaman. Nang sa ganon, kung talagang lalabas na wala siyang kasalanan, edi pare-pareho tayong maliliwanagan. At pati kami na may maling paniniwala na napasubalian ng pagdinig na to, ay mababaliktad siguro ang isip namin. Na imbes na kami ay mayroong hatred, mayroong kaming pag-ayaw dyan kay Sara Duterte, baka marami sa amin bumaliktad at maging supporter na rin ni Sara Duterte. Pag napatunayan na wala siyang kasalanan. So, wala pong dahilan para hindi natin ituloy itong pagdinig na to. Ito ay para sa mas nakakaraming Pilipino. Ito ay para sa ikakatahimik ng bansa, ikakatahimik ng bawat damdamin at isip ng mga mamamayang Pilipino. Kaya dapat malaman natin ito. Dapat ituloy ito at dapat huwag daanin sa technicalities. Alam kong gagawing pangharang yan ng maraming senador dyan na pro-Sara, pro-Duterte. Ipanghaharang nila yung mga technicalities na yan. Pero, mga kapatid, mga kababayan, huwag po tayong manahimik kung ito ang gagawin nilang technique, kung ito ang gagawin nilang paraan para hindi matuloy ang pagdinig na to. Kailangan po nating malaman ang katotohanan dito. No one is above the law. Kung kayo ayaw nyo ng impeachment, taliwas po yan doon sa ating konstitusyon. Na iginagaranti ng konstitusyon na dapat lahat kayong mga public servants ay may pananagutan. Lahat po kayo wala exempted.
Mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababang posisyon sa gobyerno, meron po kayong accountability. Meron pong lumalabas na kaso eh. Ang tagal inimbestigahan sa Kongreso. Ilang congressmen ang naglabas ng mga ebidensya, nag-hearing, nakita yung mga sagutan ng magkabilang panig, at maraming nailabas na mga ebidensya. Paano na lang po yung pinanumpaan ninyo bago kayo naupo sa posisyon? Nanumpa kayo na poprotektahan nyo ang konstitusyon. At alam na alam nyo naman na lahat kayo diyan sa gobyerno na nakaupo ay meron kayong pananagutan sa bayan. Meron kayong accountability. Hindi naman po yan nanggaling lang at hinugot sa kung saan. Hindi naman kinuha sa hangin yung impeachment na yan. Yan pong impeachment na yan ay nanggaling sa matagal at malalim na investigasyon. Lahat po ng mga nakaupo sa gobyerno ay accountable. May pananagutan kayo sa bayan sa konstitusyon na pinanumpaan ninyo. May lumalabas na kaso base sa investigasyon ng Kongreso, ng lower house. Hindi po pwedeng paiiralin lang natin ang politika rito. Hindi ba pwedeng paiiralin natin yung kampihan dito? Hindi natin pwedeng pairalin dito yung palusutan. Pairalin po natin yung inyong pinanumpaan sa konstitusyon. Na sinasabi niyang poprotektahan niyo ang konstitusyon, poprotektahan niyo ang mamamayang Pilipino. Accountable po kayong lahat. May pananagutan po kayo. Hindi niyo po salapi ang nawawala. Hindi nyo po pera yan. Kaya please, mga kapatid, mga kababayan, mag-ingay po tayo, huwag tayong pumayag na mangyari ito na hindi matuloy ang impeachment hearings na to dahil lang sa teknikalidad. Argabyado po tayong mga mamamayang Pilipino. Hindi po dapat mangyari yan. Doon din sa interview ni Tunying Taberna. Sinabi niya, ayaw ko na may kaaway eh. Ayaw ko na may kaaway. Mr. President, pag pumasok ka sa politika, imposible pong hindi ka magkaroon ng kaaway. Imposible po yan. Dapat preparado po tayo na once pumasok ka sa politika, 101% magkakaroon ka ng kaaway. Hindi lahat ng tao papanig sa'yo. Kahit na po barangay captain na pumasok na sa politika rin yan, meron din po mga kagalit yan, may mga kaawa yan. Mula barangay captain hanggang mga konsehal, congressman, mayor, vice mayor, etc. Lahat po kayo, mga senador, gobernador, lahat po yan may kaaway. Dahil yan po ay nakabuntot, yan po ay kakambal ng politika. Kaya yung pong pagbibitaw nyo ng salitang ayaw nyo ng kaaway, basang-basa kayo ng mga Dutertes na hindi po dapat lumalabas sa bibig nyo yung ganyan. Ang isa pong leader, kung mamarapati ninyo, ay lagi nagpapakita ng strength, ng talino, at pagiging firm sa desisyon. Politics po yan. Kakambal yan po, mga kaaway. Lagi may kakambal na kaaway yan. Ang dapat na stand dyan ay baliwalain nyo lang. Kung inaaway kayo, bahala silang awayin ka ng awayin. Basta magtrabaho ka lang, pero hindi mo sasabihin diretso na ayaw ko ng may kaaway. Nagpapahina po ng image ninyo yan, Mr. President. Hindi dapat po nanggagaling sa inyong bibigyan na ayaw ko ng kaaway. Dahil nga imposible. Especially yung pinakamataas na pwesto, presidente, imposible pong wala kang kaaway dyan. Imposible na wala maghahangad na ma-unseat ka dyan. Kaya mamaya't mayain ka ng oposisyon dyan. Sasabihan ka ng ganito, ng ganyan. Lahat ng issue para pahinain ka, gagawin yan. Pero ang isang leader dapat
hindi nakikinig sa ganyan, hindi natitinag sa mga ganyang klaseng issue. Hindi natitinag doon sa mga sinasabing kaaway mo. Hindi natitinag doon sa mga nag-express ng dissatisfaction sa'yo at ikaw ang inaaway. Hindi ka dapat nagsasalita niya, Mr. President, dahil hindi naman talaga ikaw ang nang aaway. Ikaw ang inaaway. Dapat po hindi niya na lang iniintindi yung mga yan. Basta pakita niyo nagtatrabaho kayo, pero tough ang inyong paninindigan, pero hindi dapat manggaling sa bibig niyo ng ayoko ng kaaway. Basang-basa kayo nila Sara Duterte, basang-basa kayo nila Bato de la Rosa, basang-basa kayo ni Digong Duterte dahil sa mga ganyang inyong paninindigan. Bilang isang leader, dapat hindi ka natitinag sa mga ganyang away-away. Hindi ka natitinag dyan sa mga negative comments sa inyo, dyan sa mga pang-aaway sa inyo, baliwala sa inyo. Pero dapat pairali ng batas. Kung kailangan kasuhan, kasuhan. Yan pong kaso ng impeachment ay dapat matuloy, mga kapatid, mga kababayan, dahil mayroong lumabas na mga violation diyan sa investigasyon. Hindi naman hinugot lang sa hangin yan. Kaya mga kapatid, mga kababayan, magkaisa po tayo, mag-ingay po tayo na lahat tayo ay naghahangad ng katotohanan, naghahangad tayo na yung impeachment proceedings na yan ay matuloy. Huwag tayong pumayag, mga kapatid, mga kababayan, na daanin lang sa teknikalidad para hindi matuloy ang impeachment case na yan. Hanggang dyan na lang, mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga ngayon lang nakapasyal sa channel ko, kindly subscribe at pakihita rin yung notification bell, pati yung like button at pakishare po. Magtulong-tulong po tayo, mga kapatid, mga kababayan, para itong ating leadership ay matulungan naman natin kahit papano. Ituloy po sana itong impeachment case na to. Huwag tayong pumayag na ito ay mauwi sa wala. Ginastusan ito ng Kongreso para makarating sa ganitong status, ganitong level. Huwag tayong pumayag na mauwi sa wala ito dahil meron talagang nakikitang kaso na dapat malaman ng mamamayang Pilipino kung ano ang nilalaman nito at kung guilty ba siya o hindi siya guilty. Yun ang dapat maging ending ng impeachment case ni Sara Duterte. Thank you once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kabayan.